Magandang umaga po sa bawat isa sa atin. Sa pangalan ng ating Panginoong Hesus, narito po tayo sa ating Sunday Worship Celebration. Everybody is welcome, brethren in Christ. At bago tayo magpasimula, naniniwala tayo sa kapangyarihan po ng deklarasyon. Kaya let us first declare, brethren in Christ, ng mga magagandang bagay, maiinam na bagay at mabubuting bagay sa ating mga buhay. Remember that there is power in our tongue, brethren in Christ. So whatever we confess and whatever we speak, brethren in Christ, it will happen sa buhay po ng bawat isa sa atin. Kaya we will do it with faith, with boldness and confidence. Sabayan po ako ninyo, mga kapatid. Sabi nga po natin, thank God I am prosperous because I'm blessed by the Lord, greatly blessed, extremely blessed, highly favored, deeply loved. Sabi natin, thank God I am your child. I cannot be denied. I am your beloved. Everything in my life is well. Sabihin natin, my life is well, my family is well, my job is well, my business is well. In the presence of God, nothing is missing, nothing is broken, all is well. Tandaan po natin, walang ibang pinakamagandang lugar, walang pinakamainam na lugar, at walang ibang pinakamatiwasay na lugar, kundi ang presensya ng ating Panginoon, mga kapatid. This morning, brethren in Christ, the title of our message, brethren, ay being a chosen vessel or instrument for all good works. Let me repeat, brethren in Christ, being a chosen vessel, instrument for all good works. Mga kapatid, tandaan po natin na ang kabutihan ay hindi po yan nag-originate sa atin. Kung tayo man ay nagiging mabuti sa bawat isa sa atin, nagiging mabuti tayo sa ating pamilya, nagiging mabuti tayo sa ating pong iglesia, nagiging mabuti tayo sa ating komunidad, nagiging mabuti tayo sa lahat ng tao, it's not because of us, but it's because of God. Kasi mga kapatid, again, daluyan lamang po tayo ng kabutihan ng Diyos. Tayo lamang po ay instrumento ng kabutihan ng Diyos. Kaya mga kapatid, again, the title of our message for today is being a chosen vessel or instrument for all good works. Let us read here, brethren in Christ, in 2 Timothy 2:21, Tagalog ang Biblia. Kung ang sino man nga ay malinis sa alinman sa mga ito, ay magiging sisidlang ikapupuri, pinakabanal, marapat gamitin ng may-ari, nahahanda sa lahat ng gawang mabuti. Let me repeat, ay magiging sisidlang ikapupuri, pinakabanal, marapat gamitin ng may-ari, nahahanda sa lahat ng gawang mabuti. And in NIV translation, 2 Timothy 2:21, if a man cleanses himself from the letter, he will be an instrument for noble purposes, made holy, useful to the master, and prepared to do any good work. And for us, para po natin maintindihan, kasi ang ginamit po dito ay instrumento sa NIV, let us read here in Amplified Version, 2 Timothy 2:21, so whoever cleanses himself from what is ignoble and unclean, who separates himself from contact with contaminating and corrupting influences, will then himself be a vessel set apart and useful for the honorable and noble purposes, consecrated and profitable to the master, fit and ready for any good works. Let me repeat, fit
and ready for any good works, brethren in Christ. At naniniwala tayo sa tinapos na gawa ng ating Panginoong Hesukristo na kasama po doon, mga kapatid, yung paghuhugas sa atin, sa paglilinis sa atin, because we have been justified through the blood of our Lord Jesus Christ, declared righteous, brethren. That's why we are called the righteousness of God, and we can now live a holy life. Kaya tayo, mga kapatid, ay daluyan at malinis na daluyan o malinis na sisidlan sa harapan ng Diyos, and we are fit and ready for good works, brethren in Christ. Kaya ngayon, mga kapatid, tandaan po natin na tayo ay nagiging mabuti is not because tayo ay lahi ng mabuti. Tayo ay nagiging mabuti dahil tayo ay kinasangkapan ng Diyos. We are God's vessels. We are God's instruments of His goodness. At dumadaloy lamang po sa atin ang kabutihan ng Diyos. Kaya nararanasan ng mga tao ang kabutihan through us, because again, we are God's vessels and we are God's instrument, brethren in Christ. Tandaan po natin sa parable ng ating Panginoon about the three brethren in Christ na nagbubunga ng mabuti. Let us read here in Matthew 7:17 to 18, Tagalog ang Biblia. Gayon din naman, ang bawat mabuting punong kahoy ay nagbubunga ng mabuti. Datapwat ang masamang punong kahoy ay nagbubunga ng masama. Hindi maaari na ang mabuting punong kahoy ay magbunga ng masama, at ang masamang punong kahoy ay magbunga ng mabuti. In NIV translation, Matthew 7:17 to 18, likewise, every good tree bears good fruit, but a bad tree bears bad fruit. A good tree cannot bear bad fruit, and a bad tree cannot bear good fruit. Maliwanag, mga kapatid, ang parabulo o ng ating Panginoon, mga kapatid, na ang isang punong mabuti ay magbubunga ng mabuti. Ang isang punong masama ay magbubunga ng masama. Hindi maaari ang wika ng ating Panginoong Hesus na ang isang punong mabuti ay magbunga ng masama. Likewise, ang isang punong masama ay magbunga ng mabuti. So, mga kapatid, tandaan po natin na kapag mabuti ang puno, mabuti ang bunga. At ito po ay inaffirm ng ating Panginoong Jesucristo, at atin po itong mababasa sa John 15:5, Tagalog ang Biblia. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako'y sa kaniya ay siyang nagbubunga ng marami, sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin ay wala kayong magagawa. And in IV translation, John 15:5, I am the vine, and you are the branches. If a man remains in me, and I in him, he will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. So maliwanag, mga kapatid, sa parable na sinabi ng Panginoon, na ang mabuting punong kahoy ay hindi pwedeng magbunga ng masama, mga kapatid. Manapay ang mabuting punong kahoy ay nagbubunga ng mabuti. At ang sabi ni Jesus, siya ang puno, tayo ang mga sanga. So therefore, brethren in Christ, if Jesus Christ is good and we are the branches, brethren in Christ, na nakakonect doon sa mabuting puno, naniniwala ako na tayo din ay magbubunga ng mabuti, mga kapatid. And again, inaffirm ito ng Panginoon that He is the vine and we are the branches. Of course, the branches that bears good fruit, because we are, brethren, connected doon po, mga kapatid, sa good tree, which si Jesus Christ ngayon, mga kapatid. Ipagpatuloy po natin. Kasi tandaan po natin, even in the time of Jesus, talagang wala pong pwedeng sabihin na mabuting tao, kundi isa lamang ang kinikilalang nilang mabuti. Walang iba kundi ang Diyos. Let us read here in Mark 10:18
Tagalog ang Biblia. At sinabi sa kanya ni Jesus, bakit tinatawag mo akong mabuti? Walang mabuti kundi isa lamang ang Diyos. And in NIV translation, Mark 10:18, why do you call me good? Jesus answered, no one is good except God alone. Maliwanag mga kapatid na wala isa man na mabuti, kundi ang Diyos lamang. At kung tayo man ay nagiging mabuti, iyan ay dahil ang Diyos na mabuti ay nasa atin mga kapatid. Ipagpatuloy po natin dahil maging po yung ating pagnanasa na makagawa ng mabuti at maging sa paggawa ng mabuti, hindi po tayo ang may gawa kundi ang Diyos mga kapatid, at ito po ay pinatunayan ni Apostle Paul sa Philippians 2:13, Tagalog ang Biblia, sapagkat Diyos ang gumagawa sa inyo maging sa pagnanasa at sa paggawa ayon sa kanyang mabuting kalooban. And in NIV translation, Philippians 2:13, for it is God who works in you to will and to act according to His good purpose. Kaya mga kapatid, parang makikita po natin, we're just a vessel. Brethren in Christ, we're just a channel. We're just an instrument of God. Kasi maging sa pagdi-desire, maging sa pagnanasa, maging sa paggawa, maging sa pag-i-implement, brethren in Christ, of these good desires, ang Diyos din po ang gumagawa in accordance to His purpose sa buhay ng bawat isa sa atin. At dagdag pa ho ni Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Pilipos, mababasa po natin sa Philippians 1:6 Tagalog ang Biblia, na ako'y may lubos na pagkakatiwala sa bagay na ito na ang nagpasimula sa inyo ng mabuting gawa ay lulubusin hanggang sa araw ni Hesukristo. And in NIV translation, Philippians 1:6, being confident of this, that He who began a good work in you will carry it on to completion until the day of Christ Jesus. Praise be to God, brethren in Christ, dahil naniniwala akong lubos na sa atin na mga anak ng Diyos, sa atin na mga born again, sa atin na mga Kristiyano, sa ating mananampalataya, ay nagpasimula na po ang Diyos na gumawa sa ating ng mga mabubuting gawa, mga kapatid, sa ating buhay. At ang sabi po ng Bible, He who began a good work in you will carry it on to completion until the day of Christ Jesus. Kaya what He started sa buhay po natin, He will carry it on to completion, brethren in Christ. He started good things sa buhay po natin. Pinasimulan tayong gawa ng mabuti. Tatapusin niya ito hanggang sa panahon ng ating Panginoon. Nagpasimula siyang biyayaan tayo. Tatapusin niya ito hanggang sa ating Panginoon. Pinasimulan tayong pagpalain, mga kapatid. Ito po ay tatapusin niya hanggang sa ating Panginoon. So, whatever He started sa buhay po ng bawat isa sa atin, that will be forever, dahil ang Diyos ay hindi po tulad ng mga Pilipino, na kultura ng Pilipino, yung tinatawag nating ningas kugon, na magaling sa pasimula at hindi marunong magtapos. Pero ang Diyos, mga kapatid, ay hindi po siya Diyos na ningas kugon, dahil anuman ang kanyang pasimulan sa ating buhay ay kanyang lulubusin ito hanggang sa araw ng ating Panginoon Kristo. Again, kung nagpasimula ang Lord ng kabutihan, lulubusin niya ito hanggang sa araw ng ating Panginoon Kristo. Kung nagpasimula siyang biyayaan tayo, lulubusin niya ito hanggang sa araw ng Panginoong Hesukristo. At kung nagpasimula siyang pagpalain tayo, lulubusin niya ito hanggang sa araw ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga po, malinaw na malinaw ang teolohiya ni Apostle Paul patungkol po sa pinagmulan ng kabutihan, dahil ito po ang sabi niya sa 1 Corinthians 12:6 Tagalog ang Biblia. At may iba't ibang paggawa, datapwat iisang Diyos na gumagawa ng lahat ng mga bagay sa lahat. And in NIV translation, 1 Corinthians 12:6, there are different kinds of working, but the same God works all
of them in all men. Let me repeat, brethren in Christ, there are different kinds of working, but the same God works all of them in all men. So maliwanag mga kapatid na anumang uri ng paggawa mga kapatid ay iyan po ay Diyos ang gumagawa sa lahat at sa lahat ng tao, mga kapatid. Praise be to God. If we are doing good things, meaning we are the vessel of blessing, we are the vessel of good works, we are the vessel of good things, brethren in Christ. Kasi iyan po ay palatandaan that dumadaloy ang goodness ng Diyos sa ating mga buhay. And add-on pa ho, ito po ay inaffirm ng ating Panginoon Kristo sa John 5:17 in Tagalog Biblia. Datapwat sinagot sila ni Jesus, hanggang ngayon gumagawa ang aking Ama at ako'y gumagawa. At in NIV translation, John 5:17, Jesus said to them, "My Father is always at His work to this very day, and I too am working." Let me repeat, brethren in Christ. John 5:17, Jesus said to them, "My Father is always at His work to this very day, and I too," Jesus said, "am working." Brethren in Christ, it is very clear enough that the one who's doing good sa buhay po natin ay walang iba kundi ang ating Panginoon, mga kapatid. Let us continue, brethren in Christ. Napakaliwanag na ang Diyos ang gumagawa sa lahat ng mga gawa sa pamamagitan natin. It means we are just God's vessel. It means we are just God's channel. It means that we are God's instrument, brethren in Christ. And this morning, tatlong bagay ang ating babalangkasin, mga kapatid, kung paano po na ipahayag ng Diyos ang kanyang kabutihan sa ating mga buhay. First point, brethren in Christ, being instrument of good works is part of God's creation. Let me repeat, being instrument of good works is part of God's creation. Kumbaga, mga kapatid, built-in na po ito sa atin, and this is the very purpose of God's creation, in particular sa kanyang obra maestra or His masterpiece, brethren in Christ, or His workmanship, brethren in Christ. Let us read here in Ephesians 2:10, Tagalog ang Biblia. Sapagkat tayo'y kanyang gawa, na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na mga inihanda ng Diyos ng una upang siya nating lakaran. And in NIV translation, Ephesians 2:10, "For we are God's workmanship, created in Christ Jesus to do good works which God prepared in advance for us to do." Nakita po natin, mga kapatid, na we are God's workmanship, we are God's masterpiece, brethren in Christ. Tayo po ay obra maestra ng ating Panginoon at tayo ay nilalang kay Jesus para sa mabuting gawa. At para po ito mangyari, mga kapatid, kailangan ang Diyos ay gumawa sa pamamagitan natin ng mga mabubuting gawa para ito po ay maisakatuparan sa kanyang creation. Kaya salamat sa Diyos dahil tayo ay isa sa mga masterpiece ng ating Panginoon. Isa tayo sa workmanship ng ating Panginoon. Isa tayo sa mga obra maestra ng ating Panginoon using for good works, brethren in Christ. We are not created to do bad things.
to do bad works, brethren in Christ. We are created to do good things, and we are created to do good works, brethren in Christ. Kaya look at yourself. Ikaw ay mabuting tao, mga kapatid, naggagawa ng mabuti sa kanilang kapwa. Kaya salamat sa Diyos dahil tayo ay mga anak ng Panginoon, tayo ay mga born again, tayo ay mga Kristiyano, tayo ay mananampalataya, doing good things and doing good works to everyone, brethren in Christ. Again, we are His workmanship, we are His masterpiece. Tayo po, mga kapatid, ang obra maestra ng Panginoon para tayo ay gumawa ng mabuti o maging vessel and instrument of good works na sa pamamagitan ng Diyos ay gumagawa siya sa ating mga buhay, mga kapatid. Kaya makikita po natin every time na tayo po ay mag-iisip, mabuti kapag tayo ay nagsasalita, mabuti kapag tayo ay gagawa, mabuti, mga kapatid, because we were created in Christ Jesus to do good works as His workmanship, as His masterpiece, and His brethren in Christ, obra maestra. Second point, being instrument of good works is part of God's calling. Let me repeat, brethren in Christ. Being instrument of good works is part of God's calling. Bahagi po ito ng pagkatawag sa atin po ng Diyos, mga kapatid. And let us read here in Romans 8:28, Tagalog ang Biblia. At nalalaman natin na ang lahat ng mga bagay ay nagkakalakip na gumagawa sa ikabubuti ng mga nagsisiibig sa Diyos sa makatwid bagay niyaong mga tinawag alinsunod sa kaniyang nasa. And in IV translation, Romans 8:28, and we know that in all things God works. Let me repeat, and we know that in all things God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. Brethren in Christ, wala pong question na ikaw, ako, tayong lahat ay tinawag ng Diyos sa kanyang ubasan. Tinawag tayo ng Diyos upang ariing kanyang mga anak. At ngayon, mga kapatid, alam po natin that in all things God works, mga kapatid. Nagkakalakip-lakip ang mga bagay o nagkakalakip-lakip o pinaglalakip-lakip ng Diyos ang lahat ng bagay para sa ikabubuti ng mga nagsisiibig sa Kanya. Mga kapatid, that's why we love God, because He first loved us. This is just our response sa pag-iibig na ibinuhos, ipinadama, ipinakita at ibinigay sa atin ng Diyos when He died on the cross of Calvary. That's why we are able to love God, mga kapatid, in return. At ngayon makikita po natin na ang wika po, ang lahat ng bagay, mga kapatid, sa Tagalog kasi po, nalalaman natin na ang lahat ng mga bagay ay nagkakalakip-lakip na gumagawa sa ikabubuti. Kaya pinaglalakip-lakip ng Diyos ang mga mabubuting bagay para sa ikabubuti ng kanyang mga anak, para sa ikabubuti ng kanyang mga tinawag, para sa ikabubuti ng mga nagsisiibig sa kanya, mga kapatid. Kaya hindi po ang pinaglalakip-lakip na bagay ay yung mga pangit na bagay, mga kapatid. Hindi po yung pinaglalakip-lakip na bagay ay yung mga negatibong bagay, mga kapatid. Ang pinaglalakip-lakip ng Diyos ay pawang mga mabubuting bagay, pawang mga magagandang bagay, pawang maiinam na bagay, dahil ang purpose nito, mga kapatid, bakit pinaglalakip-lakip ang mga bagay na ito? Para sa ikabubuti. Kasi hindi po tayo mapapabuti kung ang sakit ang ibibigay sa atin ng Diyos. Hindi tayo mapapabuti kung problema ang ibibigay sa atin ng Diyos. Hindi tayo mapapabuti kung kahirapan ang ibibigay sa atin ng Diyos. Of course, sabi nga ni Santiago, mga kapatid, every good gift and perfect gift
comes from above. So meaning, walang pangit na nanggagaling sa Diyos. Lahat ng galing sa Diyos ay mabuti. Kaya itong mga bagay na kanyang pinaglalakip-lakip, o ulitin ko mga kapatid, ito ay pawang mga mabubuting bagay, maiinam na bagay, magagandang bagay para sa ikabubuti natin na mga nagsisiibig sa Kanya, para sa atin na mga tinawag ng Diyos, para sa atin na mga anak ng ating Panginoon, mga kapatid. And again, maliwanag ang sinabi ng NIV, praise God, and we know that in all things God works. Hindi po tayo ang gumagawa. Ang Diyos ang gumagawa sa lahat ng bagay na ikabubuti natin bilang mga tinawag ng Diyos, bilang nagmamahal sa Diyos, bilang naglilingkod sa Diyos, at bilang mga anak ng Diyos, mga kapatid. Kaya praise be to God, because God in all things He's working, brethren in Christ. Gumagawa ang Diyos. Sabi ka nga, mga kapatid, despite sa mga negative, mga kapatid, gumagawa ang Diyos para pagandahin ito sa buhay ng bawat isa sa atin. Because He will make all things beautiful in His time. Brethren in Christ, undeniable na as long as we are here in this world, nakakaranas tayo ng mga challenges, nakakaranas tayo ng mga difficulties, nakakaranas tayo ng mga hardship. But you don't have to worry, you don't have to fear. Wala tayong dapat ipangamba, wala tayong dapat ipag-alala, wala tayong dapat ikatakot, wala tayong dapat ikabahala, kasi anuman ang nangyayari na pangit sa ating buhay, kayang gumawa ang Diyos at kayang pabutihin ng Diyos, kayang pagandahin ng Diyos, at kayang painamin ng Diyos, mga kapatid, because God, in all things, God works, brethren in Christ, for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. Third point, brethren in Christ, being instrument of God's works is part, let me repeat, being instrument of good works is part of God's covenant. Let me repeat, brethren in Christ, being instrument of good works is part of God's covenant. Bahagi po ito ng kasunduan, bahagi po ito ng tipanan, bahagi po ito, mga kapatid, ng ating pong testamento ng ating Panginoon. Let us read here in Jeremiah 32:40, Tagalog ang Biblia. At ako'y makikipagtipan ng walang hanggang tipan sa kanila, na hindi ako hihiwalay sa kanila, upang gawan ko sila ng mabuti at sisidlan ko sa puso ng takot sa akin, upang huwag silang magsihiwalay sa akin. And in NIV translation, Jeremiah 32:40, I will make an everlasting covenant with them. I will never stop doing good to them, and I will inspire them to fear me, so that they will never turn away from me. Let me emphasize these things. I will make an everlasting covenant with them. I will never stop doing good to them. Nakita po natin na ang good works is part po ito ng covenant ng ating Panginoon, kasunduan sa ating Panginoon. Tulad ng ating naririnig, we have a sabi natin, mga kapatid, we can say new covenant, na ito ay tinatakan, mga kapatid, ng better promises, brethren in Christ. Kaya salamat sa Diyos, dahil siya na mismo ang nagsabi na gagawa siya ng bagong tipanan, mga kapatid. At ang wika ng ating Panginoon ay hindi siya hihiwalay sa atin upang tayo ay gawa ng mabuti. Magandang pagkasabi sa NIV, mga kapatid, I will never stop doing good to them. Kaya nagkulang man tayo, God will never stop doing good sa atin. Nagkamali man tayo, God will never stop doing good sa atin. Nagkasala man tayo, God will never stop doing good sa atin. Whatever happens sa buhay po natin, one thing for sure, that God will never stop doing good sa atin, mga kapatid, because this is His promise. This is His covenant, that He will make an everlasting covenant, and we are now in the new covenant, brethren in Christ, because the new covenant, brethren in Christ, ay guaranteed with better
promises. Gaano man kadami ang pangako ng Diyos, lahat po yan ay yes sa Kanya. Pangako ng katagumpayan, pangako ng kasaganaan, pangako ng katiwasayan, pangako ng kalusugan, pangako ng kagalingan, pangako ng kaginhawaan, pangako ng kaligtasan, pangako ng kasiguraduhan, pangako ng kalakasan. Mga kapatid, lahat ng pangako ng Diyos sa Kanya ay oo. Bakit tayo nakakatanggap? Why we are receiving these promises? Because we are belong to the new covenant, and this new covenant, brethren in Christ, is the new covenant that God will never stop doing good sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya mga kapatid, uulitin ko, madapa ka man, God will never stop doing good sa atin. Inagkamali ka man, God will never stop doing good sa atin. Nagkulang ka man, God will never stop doing good sa atin. Nagkasala ka man, God will never stop doing good sa atin. Tayo man mga kapatid, minsan ay talagang nakakagawa ng pagkukulang sa Panginoon, pero lang isang antiyak, God will never stop doing good sa atin dahil naggumagawa ang Diyos ng mabuti sa atin, not because we are good. Gumagawa ang Diyos ng mabuti sa atin because una, siya ay mabuti, pangalawa, ito ay pangako sa atin that He will never stop doing good sa atin. Kaya wala kang ibang i-expect, wala kang ibang aasahan sa ating Panginoon kundi pawang mabuti, 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 dahil mabuti siya kahapon, mabuti siya ngayon, magiging mabuti siya bukas, because our God whom we serve is the same yesterday, today, and forever, brethren in Christ. And let us sum up, brethren in Christ, what we tackled this morning, being a chosen vessel or instrument for all good works. We tackled three things. Being instrument of good works is part of God's creation. Second point, being instrument of good works is part of God's calling. And third point, being instrument of good works is part of God's covenant. And these are the three C's, brethren in Christ: creation, calling, and covenant. And good works is just part of these things, brethren in Christ. Again, first point, being instrument of good works is part of God's creation. Second point, being instrument of good works is part of God's calling. And being instrument of good works is part of God's covenant sa buhay ng bawat isa sa atin, mga kapatid. Kaya po mga kapatid, ganun na lang po ang pag-encourage ni Apostle Paul sa mga mananampalataya sa Korinto, mga kapatid, at atin itong mababasa sa 1 Corinthians 15:58, Tagalog ang Biblia. Kaya nga mga kapatid, kung minamahal ang wika ni Apostle Paul, kayo'y magsitatag, huwag makilos na laging sumasagana sa gawa ng Panginoon, yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. And in NIV translation, 1 Corinthians 15:58, therefore, my dear brothers, stand firm. Let nothing move you. Always give yourselves fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain. So here, brethren in Christ, ganun na lamang po ang paghihikayat, ang pag-i-encourage, ang pag-motivate ni Apostle Paul sa mga mananampalataya. Stand firm. Bakit stand firm? Kasi may mga problema, may mga pagsubok, may mga suliranin, may mga challenges, may mga difficulties, may mga hardship. Along the way, brethren in Christ, we have to stand firm and let nothing move you, brethren. Ang sabi niya, always give yourself fully to the work of the Lord. Lalo tayong magmasipag, lalo tayong maging uliran sa paggawa ng mabuti, mga kapatid, lalo na sa panahon ngayon na ating kinakaharap, na nararanasan sa buong mundo, mga kapatid. Stand firm, stand firm, stand firm. Don't be moved, brethren in Christ, of what is happening in the world. Manapay tayo po ay sumagana sa gawa ng Panginoon.
tayo po ay let God do good works through us, brethren in Christ. And add-on pa ho, mga kapatid, ang sabi ni Apostle Paul sa Hebrews 6:10, Tagalog ang Biblia, sapagkat ang Diyos ay hindi liko upang limutin ang inyong gawa at ang pag-ibig na inyong ipinakita sa kanyang pangalan, sa inyong paglilingkod sa mga banal, at hanggang ngayon nagsisipaglingkod kayo. And in amplified in IV translation should I say, Hebrews 6:10, God is not unjust. He will not forget your work and the love you have shown Him as you have helped His people and continue to help them. Let me repeat, brethren in Christ, in IV translation, Hebrews 6:10, God is not unjust. He will not forget your work and the love you have shown Him as you have helped His people and continue to help them. Grabe mga kapatid, hindi ho liko ang Diyos na para kalimutan niya yung ating mga pagpapagal, yung ating mga pagpapagod, yung ating mga pagpupunyagi sa gawain ng ating Panginoon. Someday, we will be rewarded, brethren in Christ. Nakikita po ba natin na ang Diyos na ang gumagawa sa pamamagitan natin? Mga kapatid, we're just a vessel, instrument, and channel of these good works because God is the one doing good works through us. At tayo pa ay re-rewardan. Grabe si Lord. Ganon po kabuti ang ating Panginoon. At itong sinasabi po ng Bible na hindi po siya liko upang limutin ang ating mga gawa. Kaya as we serve the Lord, we are experiencing His grace. We are experiencing His blessing. We are experiencing His love. We are experiencing good things sa buhay po natin. Why? Because we serve the Lord. Naglilingkod tayo. Hindi huli ko ang ating Diyos para limutin ang ating mga gawa. Mabuti po siyang Diyos. Mabait siya na Diyos, mga kapatid. Tapat po siya na Diyos. Kaya mga kapatid, as what I said, ang kabutihan na nagagawa natin, iyan ay dahil sa Diyos, at dahil nakakagawa din tayo ng kabutihan sa pamamagitan niya, iyan po ay bibiyayaan din ng ating Panginoon. Kaya mga kapatid, ito ang hamon ni Apostle Paul sa mananampalataya sa Galacia. Mababasa po natin sa Galatians 6:9 hanggang 10, Tagalog ang Biblia. At huwag tayong mga pagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat sa kapanahunan ay magsisipag-ani tayo kung hindi tayo manganghihimagod. Kaya nga, samantalang tayo'y may pagkakataon, ay magsigawa tayo ng mabuti sa lahat at lalong-lalo na sa mga kasambahay sa pananampalataya. And in IV translation, Galatians 6:9 to 10, let us not become weary in doing good, for at the proper time we will reap a harvest if we do not give up. Therefore, as we have opportunity, let us do good to all people, especially to those who belong to the family of believers. Brethren in Christ, tandaan po natin na minsan nakakaranas tayo ng kapaguran sa paggawa ng mabuti, lalo na minsan sa ginagawa natin ng mabuti na parang walang balik, parang walang resulta. Pero sabi ng Bible, mga kapatid, huwag tayong manghimagod sa paggawa ng mabuti dahil sa kapanahunan magsisipag-ani tayo. Hindi pwedeng walang harvest, brethren in Christ. Kaya sabi po ni Apostle Paul, hanggat tayo ay may pagkakataon, gumawa tayo ng mabuti because we cannot bring the past anymore, brethren in Christ. Hindi na natin may babalik ang nakaraan. Kaya habang tayo ay may pagkakataon na makagawa ng mabuti, ay gumawa tayo ng mabuti sa lahat ng tao. Mga kapatid, let us love one another, let us help one another, let us, brethren in Christ, do good things to one another.
hanggang tayo ay may pagkakataon. Dahil darating ang panahon na wala na tayong pagkakataon na makagawa ng mabuti. Kaya in particular, especially, sabi po ni dito mga kapatid, to those who belong to the family of God, panahon na samantalahin natin ang pagkakataon na makagawa tayo ng mabuti sa ating kasambahay sa pananampalataya, sa ating mga pastors, sa ating mga ministers, sa ating mga leaders, sa ating mga workers, sa ating mga members, brethren in Christ, let us do good to them as long as we have an opportunity, brethren in Christ. This morning, brethren, remember that we tackled, brethren, being a chosen vessel, instrument for all good works. Let me repeat, being a chosen vessel, instrument for all good works, brethren in Christ. Kaya tulad ng sinasabi po natin, bilang channel ng good works ng ating Panginoon, bilang vessel ng good works ng ating Panginoon, at bilang instrument ng good works ng ating Panginoon, mga kapatid, sometimes nakakaranas tayo. Kaya nga diba sinabi nga ni Apostle Paul na stand firm at wag tayong mamumove ng anumang nararanasan natin. Kasi as we do good works, may mga challenges, may mga difficulties, may mga hardships tayong nararanasan. At kadalasan mga kapatid, doing good works, lalo na kapag parang wala tayong naaaninag na resulta, wala tayong naaaninag na outcome, sometimes nakakaranas tayo ng para bang pagkapagod. Pero ang sabi uli ni Apostle Paul, huwag tayong manghihimagod sa paggawa ng mabuti dahil sa kapanahunan magsisipag-ani tayo, mga kapatid. Huwag po tayong mawawalan ng pag-asa. Don't give up, ang sabi po ni Apostle Paul. Manapay lalo po tayong magpakasipag sa gawain ng Panginoon, sa paggawa ng mabuti sa lahat po ng tao. At alam po naman natin mga kapatid na ang pagkakataon ay dumadaan lamang po yan. Sabi ko nga mga kapatid na hindi naman sukatan yung maraming pagpapala tayo, hindi sukatan yung marami tayong pag-aari sa mundong ito. Kahit wala tayong masyadong pagmamayari, wala tayong masyadong kayamanan, still we can do good to others, brethren in Christ. Still we can do good works to others, brethren. Kaya mga kapatid, tandaan po natin, huwag tayong mawawalan ng pag-asa, huwag tayong give up. Tuloy-tuloy lang, na kabila na nakakapagod, minsan nakakapagod. Minsan gusto nating gumive up, gusto nating mag-quit, gusto natin ano paman, parang gusto na natin umayaw. Pero praise God, bakit? Sinasabi ko nga kay Lord, bakit Lord, parang hindi namin maiwanan, hindi namin makalimutan, bakit hindi kami mapakali na hindi gawin ang iyong kalooban? Because brethren in Christ, we are chosen to be an instrument, to be a vessel, to be a channel of His good works. Para ang Diyos makagawa ng mabuti sa lahat ng tao, na andyan ka, na andyan ako, nandyan tayo lahat para gamitin ng ating Panginoon. Again, brethren in Christ, never give up. Never quit. Stand firm and don't be moved by anything. Difficulties, hardships, and challenges in life. May pagsubok man, may problema man, may pasanin man, may trials man, may testing man, may tribulations man, may trouble man, brethren in Christ, or may temptations man, ano man ang ating nararanasan, never give up. Never quit. And don't ever be weary. Huwag kang mapapagod na para bang sa tingin natin parang walang resultang ginagawa nating mabuti. No, mga kapatid, aani tayo in due time. Alam po yan ng Diyos na may mga panahon na umiiyak tayo sa ministry, may mga panahon na parang ayaw na natin, may mga panahon na para bang gusto natin mag-quit. Pero alam nyo po, isa lang pong aking inimpress sa akin ng Panginoon. Don't you know, Pastor Lito, that's why you never quitted in the ministry, you never stopped in the ministry, and you never give up in the ministry because your heart is no longer your heart. Your heart is my heart. Kaya bakit gano'n na lang yung pagmamahal ng mga pastor sa mga membro? Bakit gano'n na lang ang pagmamahal ng mga lingkod ng Diyos sa mga tao?
Kasi their hearts is no longer their hearts. Their hearts is God's heart. Ang puso ng Diyos ay nasa kanila upang gawa ng mabuti ang mga tao sa pamamagitan nila. Mga kapatid, this month is the month of Pastor's Month, brethren. Appreciate your pastor. Bless your pastor. Hindi lamang po puro bati. Give them something as a token of thanksgiving. Dahil ang dami na pong church ang nagsarado ngayon kasi ang mga pastor nag-quit, ang pastor nag-stop, ang pastor nag-resign, ang pastor nag-give up. Pero ikaw, naandyan ka sa church na buo, may pastor. Kasi yung pastor mo lumaban, yung pastor mo tumayo, ang pastor mo pinili ang maging matatag kasi mahal kayo ng inyong pastor. Love your pastor, pray your pastor, bless your pastor. Instead na awayin natin ang ating pastor, suportahan po ninyo ang inyong pastor. Ipanalangin po natin ngayon mga kapatid, yung mga lingkod ng Diyos na magpakatatag sa kabila ng mga pagsubok na nararanasan, na sila ay hindi mag-give up, kundi manapay, mga kapatid, manatiling matatag sa ating Panginoon. Let us pray for them. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa aming mga pastor. Salamat dahil ibinigay nila ang kanilang buhay sa iyo para maging instrumento mo, Panginoon, ng iyong kabutihan. Nararanasan namin ang kabutihan mo sa pamamagitan nila. Salamat, God. Dalangin namin sa lahat po ng mga pastors na bigyan niyo po sila, Panginoon, ng katatagan, na huwag silang give up sa anumang pagsubok na kanilang nararanasan, na huwag silang give up sa anumang problema na kanilang nararanasan, huwag silang give up sa anumang suliranin na kanilang nararanasan. Help them, Lord, to be strong. Tulungan niyo po silang maging matatag at tulungan niyo po silang maging firm sa lahat, Panginoon, ng bagay. Tulungan niyo po silang na huwag mauuga, huwag matitinag, Panginoon. Salamat, God, dahil tunay nga po na sila po ay regalo mo sa amin. Sila po ay gift mo sa amin, and we appreciate them, God. Alam po namin, God, na ikaw ang nagpapala sa kanila. They are the instruments of your good works. They're doing good works through them, Lord. Salamat sa iyong kabutihan, katapatan. I-bless nyo rin po ang bawat pamilya ng pastors, Panginoon, na patuloy po ninyong mapagpalain ang buong sambahayan. At hindi lamang ang kanilang sambahayan, maging ang iglesia na kanilang ipinagkatiwala sa inyo, na inyo pong ipinagkatiwala sa kanila. Pagpalain nyo po, O Diyos, unavoidable, Lord, na hindi kami makaranas ng mga pagsubok at problema, pero Lord, naandun ka. Still, you can make all things beautiful. Lord, nagdideklara ako sa bawat pamilya ng pastor at sa bawat church na ipinagkatiwala mo sa mga pastor, ang pagpapala sa pagpapala, biyaya sa biyaya, pabor sa pabor, mabuting gawa sa mabuting gawa, Panginoon. Salamat, God. Salamat, Jesus. At sa lahat po ng mga naaabot ng panalangin na ito, dinadalangin ko, Lord, na patuloy niyo po kaming kasangkapanin bilang daluyan ng iyong mabuting gawa. Patuloy niyo po kaming gamitin, Panginoon, para sa iyong mabuting gawa. At naniniwala kami as you do good works through us, ito po ay tutumbasan mo ng pagpapala sa aming mga buhay as we serve you, Jesus, as we do your ministry, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Bless us all and bless everyone. And this we pray in Jesus' mighty name. Amen and amen, brethren in Christ. And this point of time, brethren, thank you for watching. At I firmly believe that we were blessed, brethren in Christ.